na ang tawag natin sa public hospital na yan, pag dinala mo ang kamag-anak mo dyan at ikaw ay mahirap, sigurado yan ay slaughterhouse. Tama, mali? Tama. Tama, mali? Tama. Hindi ba kayo nagagalit? Hindi. Oh, slaughterhouse yan. Now, we have 90 billion pesos excess fund ng PhilHealth. Kinuha ng presidente nating bangag. Dinala sa National Treasury. Para saan? Wala. Kaya ang PhilHealth natin ngayon, walang budget. Hindi nyo alam yan. Now tell me, hindi ba tayo nagsasabi ng totoo or one-sided tayo? We are now equal. Why? Because the mainstream media, hindi nila kinukover yung sinasabi ng hakbang na maiso. And now we are talking you in front you, mga tao, mga kababayan na iso. Now we're even. Tama, mali? At least rectang galing sa amin. You want evidence? Gusto nyo na ebidensya? I-type nyo sa Google. That's evidence. Hanapin nyo yung mga dyaryo hindi pinapakita. News blackout. A modern approach for martial law. Nung panahon ng martial law, inabot nila tita yan, news blackout. Ngayon, may news, pero ang mga bunganga, mga bibig, mga mata, mga tenga, mga ilong, lahat ng butas, sarado ng pera. Yan ang totoo. That is why hakbang na maiso, nandito po. Yan tayo, isang isip pa lang yan. Hamakin ninyo, prophylaxis. What is prophylaxis? Sabi ko kanina, bungal ang mga Pilipino. Alam niyo ba ang pinakamaruming bahagi ng katawan ng tao, hindi yung puwet? Ano ang pinakamaruming bahagi? Kasi dyan lahat dumadaan, pati pagsasalita. Diba? Bunganga, bibig. May utak tayo, madumi, pero saan dadaan? Sa bibig. Kumakain tayo, saan dumadaan? Bibig. Ang pinakamarumi po, bibig. Diyan nanggagaling lahat ng sakit. Sa bunganga. Pag sira ang ngipin mo, pwede kang ma-infeksyon. Iba't ibang uri ng sakit. Now, the people are asking. Nagtatanong ang taong bayang maisog. Nagtatanong tayo sa iba't ibang institusyon ng gobyerno, maging sa simbahan, nasaan kayo? Wala. Nasaan ang mga mayor ninyo? Wala. Nasaan ang congressman ninyo, governor ninyo? Wala. Kasi sila bulag dahil sa pera. Yan ang totoo. Now tell me, are we politicians here? See? Kayo pong sumagot. At dahil po dyan, palakpakan nyo mga kababayan, maisog ang ating mga sarili. Alam niyo mga kababayan, bilang mga Pilipino, meron po tayong dakilang misyon sa buhay. At hindi natin pwedeng tanggalin to. Ito ay isang dakilang panata sa ating sarili, sa ating bansa, sa ating mga mahal na mga anak at mga kamag-anak. At yan po, simula nung tayo ay nagkaisip, paulit-ulit na itinatanim po sa ating isip yan. Gising kababayang maisog. Ano ang isang dakilang obligasyon ng bawat Pilipino kung totoo ang Pilipino? Yan ay makikita po natin sa mga liriko ng huling bahagi ng kanta ng ating pambansang awit. Malinaw hindi? Kakantahin ko ang sinabi sa huling liriko. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Pilipino ba tayo? Yes. Oo. Hindi kayo makasagot. Why? Kasi nakapokus tayo, no? Sa mga buhay natin, walang tao sa bahay, naglalaba pa naman ako, nakabala ako. Totoo yan. Wala nang makabayan. Ang huling nagsalita na pinapili ang mga Pilipino kung bayan o sarili, sinalvage ng kapwa Pilipino. Sino yan? Hindi nyo rin kilala. General Luna. Diba? Pinatay ng kapwa Pilipino dahil sa kapangyarihan at sa labi. Ngayon, kahit anong profesyon meron tayo dito, hindi pinag-uusapan yan. Teacher ka, pulis ka, doktor ka, vlogger ka, nag-aral o hindi ka, we are not talking about educations here. Ngayon, ang pinag-uusapan natin dito, yung pagiging Pilipino. Ang liwanag, may mga kabataan tayo na dito ngayon. Dumating ang pandemya, pandaigdigan. Buti na lang,
ating dating Pangulong Duterte ang presidente. Paano kung hindi? Paano kung hindi pinasa ang bayanihan law 1 and 2? Paano kung hindi? May ayuda kayo? Mamamatay tayong lahat. At yan po ang isang prinsipyo na ipinaglalaban ng TAPS Coalition Hakbang na Maiso. No to war. Hindi handa ang Pilipinas. Hindi tayo handa mga kababayan. Alam niyo ba kung gano'n napakalakas ang China? Ayaw siyang diretsang banggain na ang sinasabi natin matagal na kaalyado natin niloloko tayo ng mga Amerikano. Ayaw siyang diretsang banggain ng Amerikano. Bakit? Even the Americans are afraid to go to war versus China. Dahil yung mga Amerika may tinatagong mga sophisticated warfare, gano'n din ang China. Nakita ninyo? Ngayon, ano ang katotohanan na ang Amerika duwag sa China? Yan ang tinatawag po nating proxy war na ginagawa ngayon ng Amerika. Sinusunod ng presidente natin, merong delusional minds dahil sa kaparagan na isugod tayo sa gera sa China. Hindi nyo alam yun. Hindi nyo po alam yun. Sabi ni nanay kanina, be fair, maging patas. Hindi nyo patas eh. Bakit? Hindi nga naririnig yan eh. Alam niyo ba na pag pinagsakan tayo ng bomba dito? Alam niyo ba kung ilang exercise ang nakapaligid sa buong Pilipinas? Yan ay against sa ating konstitusyon. Pero pinayagan ng presidente yung pangat. Bakit? Walang transparency. Hindi pinapakita sa atin. News blackout. Yan ang totoo dyan. Dali lang po, Nay. This is my time. Bibigyan kita ng panahon. Hayaan niyo po magpaliwanag ako. This is my time. Okay. Alam niyo ba na ang Luzon, ilang exercise ang nakapag-ikot? Hindi ba kayo natatakot? Tignan niyo ang gera ng Russia at ng Ukraine. Bakit ang tagal? Anyone? Bakit? Wala no. Wala makasagot. Pero simple po ang sagot. It is the geographical and land area. Ang laki po ng land area ng Ukraine. Maraming pagtataguan. Ang bansa po natin, pulo-pulo, Luzon, Visayas, Mindanao. Napapaikutan tayo ng ibang-ibang uri o anyo ng tubig ng karagatan. Saan tatakbo si Juan de la Cruz kung may bumagsak na sunod-sunod na mga nuclear warfare sa lahat ng exercise sa buong Luzon? Wala! Wala tayong tatakbuhan. It is only the karagatan. Wala na tayong tatakbuhan. At yan po, contaminated po yan na nuclear warfare radiation. Habang tumatakbo kayo, kahit hindi kayo direct hit, naamoy niyo yung usok na yan, nalagyan kayo ng radiation, habang tumatakbo kayo, unti-unti pumapatak ang inyong mga laman. Makapunta kayo sa dagat, talong kayo doon, dalawang pwede mangyari. Kainin kayo ng pating. O kaya, tamaan kayo ng radiation ng tubig. Hindi niyo po alam yun. That is why mga kababayan, introduction pa lang po yan, ano? Galit na agad ako. Kasi po nakakagalit. At ako po yung nagpapasalamat ngayong hapon na to dahil mas marami ang bata na nandito. Pipilitin ko pong hindi magmura. Pipilitin kong hindi magmura. Bakit? Nagmumura po ako. Nagmumura kami. Si Tatay Digong nagmumura. Bakit? Ito lang ang tangi natin pwedeng gawin dahil sa mga kurap na politiko. Lalo na sa House of Crocodiles, lalo na sa inyong mga mayor, sa inyong governor, sa inyong congressman, hanggang presidente, Speaker of the House, Romualdez. Kurap yung mga yan. Kaya ba natin makipagsabayan katulad ni Mother Hood kanina? Ano ang kapasidad natin bilang mahirap na sabayan yung mga demonyo na yan? Wala! Ano lang ang meron tayo? Boses, tinig, pagmumura. Yan lang ang meron tayo. At kulang pa ho ang pagmumura para itong mga demonyong bangag supporter na to at mga bangag na presidente, sana man lang tablan ng kapal ng mukha. Ang kapal ng mukha. Alam nyo ba, 90 billion excess funds ng PhilHealth. Hindi nyo alam yun. Sino po ang may health condition dito? Taas ang kamay. Oh. Sino ang mga bungal? Taas ang kamay. Bungal tayong lahat Pilipino. Yan po ay isang malalang problema ng ating lipunan.